Hello mga lods at welcome back sa Timoting channel. Magandang gabi. So ayan at buenas noches. Ayan at mayong gabi. So ito at meron akong share sa inyo. Meron tayong amplifier na naman dito as usual. Yun naman yung trabaho natin. At meron tayong Mega Pro AB602 USB/BT. So ayan, parang ano lang din yung mga concert na clone. So meron na siyang digital na yung niya. So ito lang yung laman niya. So meron siyang transformer na hindi pure copper. So yan. Ang problem daw nito ay walang audio output or hindi nagki-click yung ating relay. So ito yung problem niya. So yung board niya mga laso common lang. Same sa mga bagong labas ngayon ng mga amplifier or yung mga clone na concert, DB audio, kung ano pa yung Lexing, yung pa Plardin. So halos same lang sila ng mukha. So ganyan yung mga circuit nila. So sa tingin ko nag-DDC out to mga lods kasi nga ay may mga kinalawang. So ayan may kinalawang na mga parts. So yung circuit niya medyo maaliwalas yung pagkagawa So hindi siksik yung parts. So meron to siyang 2 pairs per channel. So same pa rin sa mga concert na AB502. So ayan. Yung transformer niya malaki naman. Hindi lang ata to inayos yung pagka roll yun ng kanyang magnetic wire. So kaya medyo tignan mo malaki. So yan. Ito yung share ko sa inyo. So plug natin. Sa atin nag-add friend. So walang nag-click na relay. So may power naman. So hindi talaga mag-audio output yan kasi nga hindi nag-click yung kanyang relay. So ito yung need natin ma-check. So ayan, bago natin ito simulan mga lods ay baka hindi ka pa nakasubscribe dyan sa Timoting channel or napadaan ka lang or pa-subscribe na po. Inanyahan kita dyan na pa-subscribe na. Subscribe na di idol. So ayan. At pakit na notification bell at ilagay sa all. Huwag kalimutan na idol So kung nagugustuhan yung video natin, please don't skip ads and then pa-like na din. So ayan. Continue lang tayo at ilagay ko lang yung sa lagay ng ating cellphone para makapag bias tayo or makapag DC out test tayo. So ito mga lods, tester natin yung ating kasi walang hindi tayo makapag-test doon sa sa ating relay dito sa ating pinaka-speaker terminal. Ay rekta tayo dito sa kanyang output transistor, sa kanyang emitter. Oops, hindi makita. Ayan. So sana may connection ito sa ground. Check muna natin. So nawawala yung connection. So rekta tayo sa dito lang tayo sa output and then dito sa kanyang dito tayo maglalagay ng ground kasi yung ground niya naka bypass na yung ground niya. So emitter tayo sa isang channel. Ayun, meron tayong natitest na 47 BDC. So nag-DDC out nga So dito naman ay sa kabilang channel ganun din mga lods. So nag-DC out din. Same boot channel So dito sa kabila. Kabilang side naman. Ayun, nag-DC out din. Dun sa isang channel. At ayun, DC out din. So totally DC out. Boot channel may DC out. So ito, solusyon natin dito. Tanggalin natin yung board. So as usual, yun naman talaga dapat. So ito, continue lang tayo. Pupus ko lang yung video, baklasin ko muna yung So ito, magte-test tayo. So bias muna tayo. Sa main transistor natin, output transistor. So taas ng niya.
yung bias natin ay taas. So yung iba 0.2 naman ano. So ayan, 0.4. So dito sa kabilang channel, so mababa naman yung ano, bias, no? So 0.3 dito, 0.4, 0.4 yung bias ay ayan, 0.4 din dito sa kanyang final driver, 0.5, 0.5, 0.5, 0.6, 0.6 yung isa 0.6. So pero may DC out. Ito yung ground, yung output natin. So yun, may DC out siya. Sa ano pala, sa supply pala ako nag-tester dito pala sa emitter. Ito. So ayan, meron siya. So ayan oh, ito pala yung output nagsalubong ng dalawang resistor. So ayan, meron siya. So nasa driver ang problem nito. So buo ang mga ano nito mga lods, buo ang output transistor. Kasi yung fuse buo din. Kasi pag puputok yung fuse, malamang may sira din siyang output transistor. So ayan, yung emitter ng ating base, ang emitter ng ating final driver may output na DC, no? So ayan, 38. So lahat meron. So nasa resistor ang problem nito. So ito na naman. So check natin. So patayin muna natin. Check natin yung mga ano. Itong isang tester ang gagamitin natin. So dito baka mas maliwanag. Dito kitang-kita yung ano. Yan yung ating driver. Ganyan natin konti. Ayun. So isa-isay natin. Tingnan natin kung anong resistor ang namatay. So 4.7K. So meron. And then 10K. Meron. 100K. Baliktad, i-reverse natin. So ayan, walang hindi na re-read yung ano, 3.4. So walang reading yung ano natin, yung 100K wala ano. Continue tayo dito. Itong 100 ohms. So ayun, 97. So it means equivalent to 100 ohms. Next 10K. Then itong 100K. So meron tayong 1,000 ano. So nawawala. And then mamaya na yan. Then ito 1K. Itong 33K. Ang taas 43. Reverse natin. So pabago-bago. And then 100 ohms. So ang walang 100 ohms So wala, patay.
nagiging resistor siya. And then 4.7K ang taas. Mukhang din na ata ito yung recondition. So itong 22K wala tayong nare-read. Dito tayo sa isang tester natin. Baka si automatic kasi. At dito na tayo. Balik tayo ulit. $100K. So 10K yung nare-read dito. Onboard kasi yan ano. Ito 44K. Iba doon sa ano natin. Iba din dito. Pag i-reverse natin walang reading. Dapat mayroon. Or itong ano ko ang problema. Ito wala. Sobrang taas. So nagluko-luko na yung driver mga ano niya, resistor. Hindi na tama yung ano. Ito walang nilalabas na ano oh. To 200 kasi 100 ohms to eh. So yun meron naman pala 100 ohms. And then ito hindi pwede kasi ano yan. Check natin yung mga 100 ohms. Ang gulo ng mga tester. 100 ohms. 98. So ito, 58. So hindi umabot ng 100. Reverse mataas. So onboard hirap hanapin ng ano So nag-usap naman na kami ni customer din na recondition. Siya naman nagsabi na ipa-recondition. So mas mainam pa rin yung i-check natin. So tanggalin lang natin lahat. Pinasakit pa ulo ko. I-recondition na lang natin. Tagalan tayo kasi yung tester natin pabago-bago. Kasi onboard kasi. Kailangan kasi yan ihang. So, kinalawang naman din yung mga driver trans niya. Palitan na lang natin. Kukunin ko yung mga parts ko, no? So, kulay blue itanin natin dyan. So, yan ang mga parts natin. So, ano ko muna, bunutan ko muna. Then, or ihahang ko muna isa-isa paa para matest natin ng maayos mga lods, ano. So, yan. Ihahang ko muna lahat ng paa. Pero tanggalin natin yung ano, ito mga driver transistor kasi nagko-contact ito sa ano, mga resistor natin. Baka ganun din hindi tayo makapag-test ng maayos. Tanggalin ko itong mga ano, mga driver trans kasi kinalawang din ito talaga, palitan na din. Mga lods, at nahang na natin lahat. Na-check ko na din yan mga lods, ano? So, morning pala. At yan, ay, marami nang nag-change value. Yung 100 ohms nasa ano na lang, nasa 80 yung iba naman 90. Then yung ibang ano 33K nandiyan na lang sa ano nandiyan sa 22K. So nag-change value na yung 4.7, yung iba lumampas na 4.9. So kaya nagkaka-DC out na siya. So yan, decision na lang na palitan na lang lahat. So yan kasi yung problem ng ano ng mga amplifier, no.
pag may mag-change value dyan, wala na, matik na yan. So yung yung ibang driver niya ay hindi pa naman as in talagang kinalawang. So pero ayan, makikita nyo, nag-i-start na silang corroded. So palitan na lang lahat. Nag-i-start na silang mag-itim-itim yung pinakapuno nila, no. So yung 1K, meron na na lang. Hindi na umabot ng 1K, nasa 7.7K. 700K na lang So ayan. Yung mga talaga, yung mga 33K at saka yung 3.3K nagbabago na talaga. Itong mga ganito, itong 3.3K, hindi na siya umabot, nasa lang 2.7 yung iba. Bagsak na. Kaya ayan, change lang natin. So ito, tutuluyan na lang natin itong bunutin. Papalitan na lang talaga natin. Let's continue tayo. So natapos na natin palitan lahat. So ayan. Magbabayas tayo ngayon kung normal na yung biasing niya. So pinalitan din natin pati dito yung kinalawang na pala yung sa may binalot ng rugby, no. So pati yung mga driver pinalitan din natin. So total recondition talaga to. So nandito na yung may-ari, kukunin niya na to. So ito, magbabayas tayo. Tingnan natin kung normal na. Kasi nga kanina kasi malikot yung biasing niya, pabago-bago. Umaakyat hanggang 9. So ito, oops, power natin. Yun, nag-click na yung relay. So dito sa ating output, babayas tayo. So meron tayong 0.3. And then 0.3, 0.3, 0.3 sa kabilang channel. .3 din. Ayan, 0.3. Magandang nito 0.3 lang yung biasing niya. Hindi gaano iinit yung output transistor nito. So kinonvert ko pala to siya sa sa Sakura, yung circuit niya. 0.3 yung ating final driver. Meron tayong 0.5. 0.5. 0.5. 0.5. So ayan. Yung bus resistor natin, yung bus transistor natin. Ito yung ito. So paano bang pagsukat nito? Ito ata. So meron din tayong 0.5. din. Ito yung bus transistor, no? Yan, 0.5. Ito pala. So, ayan, 0.5 din. So, yan, normal na yung niya. So, balik na natin sa case niya. Tingnan natin kung may audio na to. So, ito pala mga lods, wait lang. Itong saan yung panturo natin? Wala dito So itong baka may ganito kayo, no? So itong 100 lahat, no? 100 ohms. Ay pinalitan ko ng 10 ohms. And then itong 33K dito. Ito. Itong 33K dito sa side, no, kung saan nakakonek sa input to ground ay 39K yung nilagay ko. Ito dalawa 39K ito. Then lahat ng 100 ohms ay 10 ohms. Itong 8, 1, 2, 4, 6, 8. So, ayan, 8 piraso. And then pagdating dito sa kanyang feedback resistor na 33K, ito 33K. So 39 nilagay ko, no. So 39 din dito. So maganda na, normal na yung niya, 0.3. So hindi gaanong iinit yung nito, malamig lang. So ito, testing natin. Lagay na natin sa
sa kanyang case. I-hot air blower na lang natin ito mamaya ulit. Kasi ito matanggal sa ano, itong mga pulbos talaga, yung maliliit na alikabok. Kaya hindi talaga kayang tanggalin ng blower. Kailangan talaga i-brush. Saka i-blower. So yan, baka nagustuhan yung video natin mga lods, ano? Huwag kalimutang i-like. So recondition lang katapat kapag ka naglolo ko yung biasing or nag-DDC out. So huwag nyo lang kung anong tawag doon. Huwag nyo nang bitinin, recondition na agad. Kasi buo naman lahat ng ano buo kasi yung mga output transistor at final driver buo din. So wala naman nakikitang sunog. So nasa driver yung problem kapag ka ganon. So recondition na lang. Talak lang natin para hindi tayo magka short. Oops. Yung iba na kaya nahihirapan yung iba sa ganito kasi troubleshoot, mauubos ang oras mo mga lods. Kakakahanap ng sira ay kapag ka tinitester mo naman ay buo lang yung ano. Minsan talaga kagaya nga nito nagbabago na yung ano, nagchi-change value na yung ibang resistor. Kaya ayun, medyo nahirapan tayo konti lang. Need lang talaga ng pasensya. So, speaker. Suksok na lang natin para mabilis lang. Tingnan natin kung hindi nag-DDC out ito. Itong sa tone control supply. Sa USB. Then sa ating surround. So power on natin. Ayun, nag-click na yung relay. USB. Ayun. Kabalang channel, ayun, lahat ng channel. Okay. Yan, huwag kalimutang i-like ating video mga lods, ano? So okay pa sa alright. So yan, at yung gustong magpapa-shoutout, kunin natin yung cellphone. Ay
Comment lang sa baba ng ating video mga lods. So dito yung ano natin, mayari oh. Ayan, mag-hi ka bray. So ayan. Birthday yan, birthday. Birthday boy yan ngayon. Yung asawa niya, birthday pala ng asawa niya. Hindi ako in-invite. Si Brian Sabanal. Okay, nakatreat na yan lahat. So mukhang bago na ulit. Kagaya ng may-ari no, mukhang bago. Bagong gising. Next natin. Ay, na Bluetooth. Nabato. Mood pala. Lumubog pala isang buto na long press. Ano natin? Ayaw nang manex. Tigas ng mga ano mga buto. Nagbu-bluetooth. Ayun, naglo-long press yung ano. So, ayusin ko muna. So, ito na mga lods. At naayos na natin. Sira pala yung button. I-upgrade na ako, no? So ito mga lods, done na tayo at hanggang dito lang yung video natin at next video na naman. So yan bye bye mga lods, magandang buhay.